Kapag nakakaranas ka ng selos, ninanais mo ang isang bagay na mayroon ng iba, ngunit sa kasalukuyan ay wala ka. Lahat tayo ay nakakaramdam ng paninibugho paminsan-minsan, at hindi ito isang bagay na dapat mong sisihin ang iyong sarili. Ipapaliwanag ko kung paano gumagana ang selos at bibigyan ka ng ilang mga solusyon upang harapin ito. Paano gamitin ang selos para lumaki? Ang selos ay nagmumula sa paniniwalang hindi ka sapat. Ito ay nagmula sa isang lugar ng kakulangan at katapusan. Gusto mo ang isang bagay na mayroon ng iba na naniniwala na ito ay matutupad sa iyo. Bilang kahalili, natatakot kang mawala ang isang bagay o isang taong pinaniniwalaan mong sa iyo. Ang paninibugho ay makakatulong sa iyo na mahanap kung ano ang talagang gusto mo. Maaaring ipaalam sa iyo ng selos na nasa maling landas ka at makakatulong sa iyong malaman kung ano talaga ang gusto mo. Halimbawa, sa kanyang aklat na Quiet, ipinaliwanag ni Susan Cain na madalas siyang mainggit sa kanyang mga kaibigan na mga manunulat o psychologist. Kapansin-pansin, kahit na siya ay isang abogado noong panahong iyon, hindi siya nakaramdam ng inggit sa mga matagumpay na abogado tulad ng madalas na ginagawa ng kanyang mga kaibigan sa abogado. Dahil dito, napagtanto niyang hindi siya ginawang abogado. Bilang resulta, binago niya ang kanyang karera at naging isang manunulat. Nagkaroon ako ng katulad na karanasan. Habang ako ay isang konsultant, hindi ako nainggit o tumingin sa mga matagumpay na tao sa aking kumpanya. Sa kabilang banda, sa aking paglalakbay sa personal na pag-unlad, nainggit ako sa mga matagumpay na personal development blogger at YouTuber. Lalo akong nakaramdam ng inggit sa dalawang ganoong tao nang malaman kong ginagawa nila ang eksaktong gusto kong gawin. Naisip ko kung gaano kahanga-hangang tumulong sa ibang tao at gumawa ng kontribusyon sa lipunan habang nag-aaral at lumalago sa daan. Ito ang dahilan kung bakit ako gumawa ng vlog. Tulad ng nakikita mo, ang paninibugho, kapag ginamit ng maayos, ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Guys, kilalanin kung sino ang pinagseselosan mo. Isulat kung sino ang pinagseselosan mo. Ngayon, ano ang sinasabi nito tungkol sa iyo at kung ano ang gusto mo sa buhay. Ang paninibugho ay maaaring hudyat ng isang mindset ng katapusan. Sa ibang mga sitwasyon, ang paninibugho ay maaaring magpahiwatig na nagpapatakbo ka sa ilalim ng mindset ng kakulangan. Ano kaya ang suportahan ng tao? Paano ako makikipagtulungan sa tao? Bakit maganda para sa akin ang tagumpay ng taong iyon? Maaaring sabihin sa iyo ng paninibugho na lutasin ang mga isyu sa pagpapahalaga sa sarili. Marahil ay natatakot kang baka lokohin ka ng iyong kasintahan o iwan ka para sa iba. Ito ay kadalasang nagmumula sa paniniwalang hindi ka sapat at kailangan mo ng iyong kasintahan upang kumpletuhin ka. Sa kasamaang palad o sa kabutihang palad, sa parehong paraan na hindi mo makokontrol kung ano ang iniisip ng mga tao sa iyo o kung paano sila kumilos, hindi mo rin makokontrol ang mga iniisip o pag-uugali ng iyong mahal sa buhay. Kadalasan, ang parehong pagnanais na kontrolin ng iyong kapareha ang siyang nagtutulak sa kanila na mas malayo. Habang ang pakiramdam ng paninibugho paminsan-minsan ay normal, kung ikaw ay labis na nagseselos, mahalagang tumingin ka sa loob mo. Ang iyong mga insecurities at takot ay karaniwang nagmumula sa kawalan ng pagpapahalaga sa sarili at mula sa takot na hindi ka maaaring mahalin o hindi. Ang paninibugho ay maaaring humantong sa ilan sa mga sumusunod na pag-uugali. Sinusubukang kontrolin ang iyong kapareha. Maaari mong tingnan ang telepono o mga email ng iyong partner o pigilan
kailangan silang lumabas upang makita ang kanilang mga kaibigan. Pagsubok sa iyong kapareha upang makita kung mahal ka niya, maaari mong asahan na kumilos ang iyong kapareha sa isang tiyak na paraan at kapag hindi niya ginawa, pakiramdam mo ay pinagtaksilan ka. Nagmumula ito sa paniniwalang hindi mo na kailangang sabihin sa iyong partner kung ano ang gusto o kailangan mo. Dapat marunong siyang manghula. Pag-iisip ng mga bagay na wala doon, binubuo mo ang lahat ng uri ng mga kwento sa iyong isip sa pamamagitan ng pag-extrapolate ng mga katotohanan. Hindi sapat na mabuti upang matuklasan kung paano bumuo ng isang mas malusog na pagpapahalaga sa sarili. Ang paninibugho ay maaaring magpahiwatig sa iyo na huminto sa paghahambing ng iyong sarili sa iba. Na isang uri ng matagal na kawalang kasiyahan na ibinahagi ng milyon-milyon ay ang paniwala na ang iba ay mas masaya kaysa sa kanila. Tinitiyak ko sa iyo, hindi sila. Kung makikita mo lamang ang mga lihim na kalungkutan ng mga taong ang mga ngiti at aktibidad ay tila nagpapahiwatig ng kaligayahan. Kung makikita mo lang kung gaano nila karugdog na naisin na nasa ibang lugar, gumagawa ng ibang bagay, na maging ibang tao maliban sa kung sino sila. Ang paninibugho ay kadalasang resulta ng paghahambing sa iba. Mahalagang mapagtanto na ang ganitong uri ng paghahambing ay karaniwang hindi produktibo dahil ito ay may kinikilingan. Sa katunayan, bihira mong ihambing ang mga mansanas sa mga mansanas. Tinitingnan mo ang ilan sa mga tagumpay ng iyong mga kaibigan, ngunit hindi mo napagtanto na bahagi lamang ito ng larawan. Bagamat mukhang masaya at matagumpay sila sa itsura, posibleng hindi sila masaya o nalulumbay pa nga. Ang punto ay, sa halip na ipagpalagay na mas masaya ang iyong mga kaibigan kaysa sa iyo, mas mabuting isipin na masaya katulad nila. Gayon din, mag-ingat laban sa pagtingin lamang sa mga lugar kung saan ang iyong mga kaibigan ay mukhang mas mahusay kaysa sa iyo. Marahil, nakatuon ka sa katotohanang mas kumikita sila kaysa sa iyo, o may kapareha habang ikaw ay walang asawa. O baka naiingit ka sa kanila para sa ilan sa kanilang likas na lakas at kakayahan. Ang problema dito ay nabigo kang gumawa ng paghahambing ng mansanas sa mansanas. Ibinasura mo ang iyong sariling mga lakas o katangian na nagpaparamdam sa iyo na parang hindi ka kasing galing nila. Mas masahol pa, maaari mong madalas na ihambing ang iyong sarili sa ilang iba pang mga tao. Tinitingnan mo ang mga lugar kung saan sila ay matagumpay at pagkatapos ay titingnan mo ang iyong sariling buhay upang makita kung gaano ka kahusay maghambing. Siyempre, hindi masyadong maayos. Paano ka makikipagkumpetensya sa pinagsamang lakas ng ilang tao? Nakikita mo ba kung gaano kampi at hindi makatotohanan ang ganitong uri ng paghahambing? Gayunpaman, ito ang ginagawa ng marami sa atin, kahit na hindi sinasadya. Ang bottom line ay, kung nakakaramdam ka ng paninibugho, maaaring ito ay dahil nasangkot ka sa ganitong uri ng hindi patas na paghahambing. Sa halip, bakit hindi ihambing ang iyong ngayon na sarili sa iyong kahapon na sarili? Pagkatapos ng lahat, ang tanging bagay na maaari mong gawin ay subukang maging mas mahusay kaysa kahapon, noong nakaraang buwan o noong nakaraang taon. Dahil lahat tayo ay nagsisimula sa iba't ibang mga pangyayari, kakayahan at personalidad, walang ganoong bagay bilang isang patas na paghahambing. Ang pagsasanay na ito ay makakatulong sa iyo na ihambing ang iyong sarili sa iba ng mas patas. Pumili ng taong madalas mong ikumpara sa iyong sarili. Isulat ang lahat ng mga bagay na mas mahusay mong ginagawa kaysa sa taong iyon. Hanggang dito na lang po ang video natin ngayon. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon,
paki-comment mo naman sa baba at kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay baka naman.